Inuulat namin na parang ang saya-saya nga ni Alice Guo, no, na sinundo na siya. She feels safe na dahil nandun na si Secretary Abalos, saka si PNP Chief Marbil. At ngayon, yung usap-usapan about her death threats na merong nagsabi ng ahente, na merong nakausap, I think ahente ng BI ang nagsabi, yung death threats are coming from the Chinese mafia. Ano ang alam niyo tungkol dito sa banta sa buhay ni Alice Guo? Kasi for as long as hindi rin alam kung saan ang gagaling yung banta, very rife ang speculation, di ba, na maaaring, kasi merong mga malalaking tao, di ba, malalaking politiko na talagang nakikinabang dun sa Pogo operations na yan. Kasi Chinese mafia, kasi kaya nga billion-billion yung pumasok sa kanyang 36 bank accounts, no? Mostly from China, na yan yung linolonder na pera dito ni Alice Guo and Company. Saan galing yung mga banta sa buhay ni Alice Guo? Alam mo, ano lang yan, media lang yan. Yung mga sinasabing bank accounts na yan, wala naman yun eh. Kaya nga, maganda nga yan, pagdating natin sa court, malalaman natin, ano lang yan, publicity lang yan. Iba yung nakasampa sa case at iba yung ebidensya na nandyan. Anyway, yan, sasagutin natin ngayon. Yung death threat na yan, matagal ko na alam yan na sinasabi niya sa akin. Kaya nga, I understand bakit hindi niya sinasabi sa akin totoong whereabouts niya. Kasi siyempre, nag-aalala siya. Baka nakabag yung phone ko o baka ma-detect, di ba, kung saan siya. So, alam ko, that's the reason why kahit gusto niya sumurrender, hindi siya makasurrender because she fears for the safety of her life. Oo. Attorney David. Okay. So So si Alice Guo po, no, you're waiting na mabisita po siya sa Camp Crame. Tapos ano po ang mapag-uusapan ninyo? Kasi sa dami po ng kaso laban po sa kanya, in terms of priority, ito na nga po, nasa J na po ako. So nakikita ko po dito 10. Just tell me which ones are the relevant ones. Yung sa ombudsman po. Well, una yung COMELEC, first and foremost. COMELEC. Deadline, diba? Nag-extension na lang kami dyan. Yung sa human trafficking kasi nga issue yung notarization. Okay. Pero ngayon para matapos na. Kung i-accept pa nila, siyempre yung mga motions na kailangang i-file sa TC Tarlac at saka yung plano niya, di ba? Ano ba ang niya doon sa mga immigration na Senate investigation? Ano yung revelation niya doon? Okay. Yung narinig niyo ba yung pahayag ni Comelec Chair George Garcia na kayo na legal, yung mga abogado ni Alice Guo may be held liable kung bakit nag-file pa kayo ng extension, no, nung pag-file ng kanyang, pag-submit ng kanyang counter affidavit, gayong wala na sa bansa si Alice Guo at that time? Well, opinion ni Commissioner, ni Chairman, pero naman ako alam na batas na nagbabawal ang abogado mag-file ng motion for extension. Nasa rules naman yan. Anyway, kanya-kanyang opinion yan, pero tingnan natin kung gagawin niya. Hindi naman siguro. Naniniwala akong matalinong tao si Chairman George Garcia. And at that time, nakakausap ka namin, ang sinasabi kasi sa'yo at naniwala ka naman kay Alice Guo that she was still in the Philippines, correct? Oo, naniniwala ako sa kanya. Sa una, yun ang sabi niya sa akin. So take it at face value. Ano po yung status po kay Sheila Guo po? Kasi siya, no, talagang she's getting it, no, sa Senate hearings. Galit na po talaga sina Senator Joel Villanueva na talaga hindi pinawalaan po yung escape route nila, no, yung pagtakas po mula dito sa Pilipinas. Bilang abogado po niya, ano po ang game plan po ninyo para kay Sheila Guo? Isa lang ang game plan ko dyan, sabihin mo yung katotohanan. Kasi the truth will set you free. Ang problema lang kasi sa atin, kung hindi sila naniniwala sa'yo, yun ang problema, hindi sila naniniwala sa'yo. Kasi kung nasa husgado tayo, kung hindi ako naniniwala sa'yo, maglalabas ako ng ebidensya. Bakit hindi ako naniniwala sa'yo? Ire-rebat ko yung sinasabi mo at makikita ko na nagsisinungaling ka. Pero hindi ko pwedeng sabihin na nagsisinungaling ka kasi hindi ako naniniwala sa'yo. Mahirap yun. Yun ang hirap sa Senate, di ba? Hindi ka makapag-present ng ebidensya mo. Well, actually, nag-present na siya ng testimony niya, yun nandito siya. Ang problema, hindi ka paniniwala. So, ano magagawa natin doon kung hindi ka paniniwalaan? Ang tama kasing proseso doon, kung hindi ako naniniwala sa'yo,
maglalabas ako ng rebuttal. So yung ibig sabihin, hindi ako naniniwala sa iyo kasi ito ang aking ebidensya. Okay. Ito ang hawak kong dokumento at nagsisinungaling ka. Pero huwag mo sabihin, nagsisinungaling ka kasi hindi ako naniniwala sa iyo. Oo. So kulang. Diba? Parang unfit yun. Porque hindi ka ito, example lang, sabi nila na una, nagsisinungaling siya kasi hindi niya alam kung kapatid niya si Sheila o hindi. So sabi ng buong Pilipinas yung publicity to, sinungaling ka, kapatid mo, hindi mo alam kung kakila kapatid mo o hindi. Kaya turn out talaga namang hindi pala niya talaga kanya kapatid. Adopted lang pala si Sheila. So ngayon, sasabihin mo sinungaling siya. So yun ang point eh. Kailangan kung sinasabi mo nagsisinungaling ka, maglabas ka ng ebidensya na talagang yung tao to nagsisinungaling. Wag lang dahil hindi ka naniniwala sa kanya. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.